Shalom, shalom! Aking mga kapatid sa pananampalataya. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan mga kapatid sa bansang Pilipinas at magandang gabi po dito sa bansang Amerika. Tunay nga po, napakapalad po natin dahil muli ay ipagdiriwang natin sa araw na ito sa mamayang hapon o mamayang paglubog ng araw dyan sa bansang Pilipinas at bukas naman namin dito sa bansang Amerika ang pag-alaala po uli natin ng pista ng Pasko na ito yung kwento kung paano yung pagmamahal at dakilang kapangyarihan ni Amang Yahweh nang iahon niya ang kanyang bayang Israel sa bayan ng Ehipto sa pagkaalipin. Ito rin ay kahalintulad kung paano yung pagmamahal ng Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, para tayo naman ay ahunin sa ating mga pagkakasala. Kaya muli, talasasin po natin ang kwento ng Rabay. Naway sa kanyang aral po sa oras kong ito, magunita uli natin kung paano yung sakripisyo na ginawa ng Rabay para sa atin. Dapat nating uling maunawaan ng kwento para mabigyan natin ng halaga kung paano yung paghihirap na ginawa ng Rabay para sa atin. Para tayo ay huwag mamatay sa ating mga kasalanan, kundi bagkus ang kamatayan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan kung ating mauunawaan ng kwento ng kanyang paghihirap na ginanap dito sa lupa. Kaya talasasin natin ang kwento mga kapatid kung ano ang ginawa ng ating Rabay para sa atin. Ang pamagat po ng ating aral mga kapatid sa oras kong ito ay He chose to die for me to live. Pinili po niya ang mamatay upang tayo ay mabuhay. Yun po yung kwento ng Rabay. Dahil alam natin ang kwento na bilang tao, alam po natin na tayo po ay mamamatay. Dahil nasusulat sa aklat ng Hebrew na nasasabi, itinakda sa tao na siya ay mamatay. At pagkatapos po nito, ay ang paghuhukom. Yun pong sinasabi sa aklat ng Hebrew. At maaalala natin na sinasabi sa aklat ng mga Roma, dito sa chapter 6, verse 23, na ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Yun po ang kabayaran. At tayo, bilang taong makasalanan, na minana natin ang pagkakasalang ito dahil kay Adan, na siyang ating ninuno na pinanggalingan ng sanlibutan, tayo po'y mamamatay sa ating mga kasalanan. Kaya ang ating katawan ay mabubulok balang araw. Pero ito po yung din ng dahilan kung bakit, ano po, doon pa lamang po sa aklat ng Henesis, ipinahayag na ng Ama na tutubusin niya muli ang tao sa kanyang pagkakasala. At ito ay ginawa ng Rabay nang siya initusan dito sa lupa ng Ama para akuhin ang kasalanan ng sanlibutan. Pero ang tanong, may naniwala ba nang dumating sa lupa ang ating Rabay? Talasasin po natin ang kwento. Dahil dito sa aklat ng Isaias, sisimulan natin ang kwento. Sa Isaias na ipinahayag ang kapanganakan ng ating Rabay, bago pa man po siya isilang, almost 600 years before dumating ang Rabay bilang tao dito sa lupa, ay idiniklara na kung ano yung kanyang magiging buhay. Kung paano siya tatanggapin at hindi tatanggapin ng kanyang bayan. At kung paano ipapangaral ang kanyang salita at ang kanyang buhay na ibinuhay dito sa lupa sa atin na magbabasa at makikinig ng kanyang salita. Talasasin natin ang kwento mga kapatid. At tanungin natin sa ating sarili, karapat dapat ba tayo sa kamatayan ng Rabay? Dahil kung tayo ay walang pananampalataya, walang silbi po ang naging paghihirap ng Rabay. Sa mga hindi nananampalataya ng ating Rabay ay namatay sa tulos para sa kanilang mga kasalanan, walang silbi ang kamatayan ng Rabay. Ito'y hindi para sa kanila. Dahil ang kamatayan ng Rabay ay para lamang sa mga mananampalataya. Dahil ang kapalit ng kamatayan ng Rabay ay ang buhay na walang hanggan, supposedly,
sa mga mananampalataya. Ano po? Talasasin natin ang kwento dito sa aklat ng Isaiah chapter 53 verse 1. Ito ang sinabi ni Isaiah. Ano po? Bago pa man dumating dito sa lupa ang ating rabay. Ano po? Isaiah 53 verse 1. Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ni Amang Yahweh? Now, sino daw ang naniwala sa balita? Na ang pagliligtas ng Ama ay darating sa lupa. Sino daw ang naniwala? Sino, sabi niya, ang maniniwala sa balita? At kanino nahayag ang bisig ng Ama? Yun po yung katanungan. Sino ang maniniwala? Dahil talastasin natin ang kwento na hindi lang sa bagong tipan mababasa ang pagmamahal ng Ama kung ilang beses na nagpadala siya ng kanyang mga tinatawag na lingkod para iahon, patigilin, baguhin ang buhay at pananalita ng mga taong kanyang pinili na pakitaan ng kanyang kapangyarihan at dakilang kalooban. Dahil kung babalikan natin ang kwento dito sa pangalawang Kronikas, ganito rin ang kwento. Nung ang Ama ay nagpadala rin ng kanyang mga tinatawag na lingkod sa kanyang bayang Israel. Pangalawang Kronikas, chapter 36, verse 15. At si Amang Yahweh, ang ama ng kanilang mga magulang, ay nagsugo sa kanila, meaning sa bayang Israel, sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, na bumangong maaga at nagsugo, sapagkat siya ay nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Anong sabi niya? Noong panahon ng mga Israelita, bago pa man naging tao ang rabay, hindi na po bago na ang Ama ay nagpapadala ng kanyang sugo. Parang yung kwento kanina ng patutuo ni kapatid na Geraldine, na sinasabi sa Isaiah din, kinuha kong ransom, kinuha kong kapalit, ang bayan ng Ehipto, ang bayan ng Seba, ang bayan ng Ethiopia, kinuha ko silang kapalit mo. Sabi niya Mang Yahweh sa bayang Israel, ganon kita kamahal. Ganon kita kamahal. At kung hindi pa ito magiging sapat, sabi niya, mayroon pa akong ipapadalang kapalit na mas higit sa mga kinuha ko ng kapalit para sa iyo. Ito yung ating rabay. Kaya sabi niya dito, sinong naniwala sa balita? Dahil nung panahon ng mga Israelita, hindi rin nila pinakinggan ang mga salitang kanilang narinig mula sa kanilang mga propeta. Now, sa ating mga panahon, mga kapatid ko, sa mga ipinadala ng Ama na kanyang mga lingkod na bumabangong maaga, may makikinig kaya sa kanila? Sa mga naririnig nating aral mula sa ating rabay na ipinapadala ng kanyang mga lingkod, may makikinig ba kaya sa kanila? Yun pong katanungan po. Dahil sabi niya dito sa verse 16, ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Ama at niwalang kabuluhan ng kanyang mga salita at dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa ang pag-iinit ni Amang Yahweh ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan. Now, wag po nating hintayin na bumugso ang galit ng Ama doon sa ibinibigay niyang awa. Bagamat ito ay galing sa lumang tipan, pero ito ay kwento din natin sa ating panahon na hindi rin nagkibit balikat ang Ama sa pagpapadala ng kanyang mga lingkod. Hindi po siya nagkulang sa atin. Mayroon siyang ipinapadala sa atin para maunawaan natin ang kwento ng kanyang pagliligtas. Dito sa aklat ng mga awit, ganito rin ang kwento. Now, inuulit lang natin kung ano ang ginawa na ng Ama sa tao noon, ngayon, at sa kasalukuyan. Aklat ng mga awit, chapter 81. Sabi niya dito, verse 8. Dinggin mo, o bayan ko, at ako'y sasaksi sa iyo. O Israel, ikaw ay makikinig sa akin.
Hindi magkakaroon ng ibang Elohim sa iyo, at hindi ka man sasamba sa anumang imahe. Ako si Amang Yahweh mong Ama na naglabas sa iyo saan? Mula sa lupain ng Ehipto. Now, ano ang kahalintulad sa ating panahon ang lupain ng Ehipto? Na siyang lupain ng pagkaalipin ng bayang Israel ng panahon nila? Ito yung kasalanan na ating tinalikuran na. Ngayon na tinalikuran na natin, pero before natin siya nakilala, alipin din tayo sa paggawa ng kamangmangan. Bakit? We don't know any better. Hindi natin alam ang kwento ng ating buhay. Kung ano lang yung nakikita nating tama sa ating mga pangunawa sa harapan natin, yun ang ating ginagawa. Maski alam natin na araw ng pagsamba, pero minsan nananaig pa rin sa atin yung tinatawag na isip na makalaman. Ang iniisip lang natin sa ating sarili noon kung paano tayo mapapanuto sa buhay. That will be it. Naisasantabi ang pangalan ng Ama. Naisasantabi ang salita ng Ama. Sana naman huwag na ngayon. Sana naman huwag na ngayon. Dahil sabi niya dito sa verse 11, ngunit hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko, at hindi ako sinunod ng bayang Israel. Sa gayoy aking pinasunod sa pagmamatigas ng kanilang puso upang sila makalakad sa kanilang mga sariling payo. Narinig natin. Since hindi kayo nakinig, sabi ni Mang Yahweh, hahayaan ko kayo para ang inyong pakinggan ay ang inyong mga sariling payo. Now, alam natin ang kwento na nasulat sa Aklat ng Kawikaan. Mayroong matuwid sa harapan ng tao. Merong matuwid sa harapan. Ganito tayo noon. At ito yung nakita ng Ama na kinasasadlakan ng tao. Wala siyang alam na tama, kundi yung kanyang nasa harapan at ang kanyang sariling pangunawa. Yun ang kanyang pangunawa na tama. Nakita ng Ama, kaya nagpadala siya ng mga lingkod. Pero again, nakita din niya kung gaano katigas ang tao sa kanyang pagbabalik loob. Kaya sabi niya dito sa aklat ng Jeremias chapter 6. Kaya ang tanong ni Isaias kanina, sinong maniniwala? May maniniwala kaya? Samantalang nung unang panahon nagpadala na ang Ama ng kanyang mga lingkod, walang naniwala. Pinagpapatay pa nila ang kanyang mga propeta. Now, ang tanong, sa susunod na ipapadala ng Ama, may maniniwala kaya? Will it be different this time? Yun ang tanong. Kaya sabi ni Isaias, sino ang maniniwala sa aming balita? Sabi dito sa Jeremias chapter 16, chapter 6, verse 16 ng Jeremias. Jeremias 6:16, itong sabi niya, ganito ang sabi ni Amang Yahweh, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Balikan ninyo yung dati. Balikan ninyo dati nung kayo ay nakakilala pa sa akin. Yun ang sabi ni Amang Yahweh. Bakit? One day, nung panahon ng mga Israelita, kahit pa paano, naunawaan nila kung sino si Amang Yahweh. Pero sa pagtagal ng panahon, kinalimutan nila siya. Kaya sinasabi ni Amang Yahweh, balikan ninyo yung dating daan na itinuro sa inyo. Kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon, at kayo'y makasusumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Hindi ba ganito rin ang ipinapangaral sa atin? Balikan mo dati, kapatid, ang iyong inibig na una. Go back to your first love. Parang ganun yung kwento. Bakit? Nung una tayong nanampalataya, di ba ganun din? Napaka-alab ng ating pagtatangi kay Amang Yahweh. Pero habang nagtagal ang panahon, lumamig. Sabi ni Amang Yahweh, now, na naririnig natin, balikan mo ang dati. Pero anong sabi ng bayang Israel? Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Kaya anong ginawa ni Amang Yahweh? Ako'y naglagay ng mga bantay sa inyo na aking sinasabi, inyong pakinggan ang tunog ng pakakak. Anong ginawa ng Amang Yahweh? Nagpadala siya
ng mga magsasalita para sa kanila. Parang ang kanyang kahalintulad sa mga lingkod ay mga tunog ng pakakak. Makinig kayo, sabi ni Mang Yahweh. Pero anong sinabi ng mga tao sa kanya? Ngunit kanilang sinabi, hindi kami makikinig. Imaginin ninyo ang katigasan ng ulo ng tao. Hindi ba ganun din sa ating panahon? Kung titignan natin one way or the other, tayo po ay nalugmok din. Sa katigasan din natin ng ating mga ulo. Sa katigasan din ng ating mga ulo. Kaya ang tanong, sino ang maniniwala sa aming balita? Ganito ang kwento ng ating rabay. Kaya ang tanong, kung ganito ang ginawa ng mga tao ng panahon ng mga propeta at mga lingkod sa lumang tipan, ganito rin ba ang mangyayari sa ating rabay? According kay Propeta Isaias, ganito yung kwento ng kanyang buhay. Balikan po natin ang Isaiah 53 verse 2. Dahil yung verse 1, pinatunayan natin na nung panahon ng mga Israelita, walang nakinig sa mga kanyang piniling lingkod. Sa kanyang panahon, nung panahon ng ang grabe naman ay andi dito sa lupa, ganito yung kwento niya. Isaiah 53 verse 2. Isaiah 53 verse 2. Balikan natin ng kwento. Sapagkat siya, meaning ang rabay, tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. Pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais sa kanya. Totoo po yung kwento. Dahil nang ang rabay ay dumating dito sa lupa, maging ang kanyang mga kamag-anak at mga kababayan doon sa lugar na kanyang pinagtubuan ay walang tumanggap sa kanya. Siya rin ang nagsabi sa kanyang sarili na walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. So natupad po yung hula na walang makakakilala sa kanya. Sabi niya, kanino nahayag ang bisig ni Amang Yahweh? May nakakilala ba? Wala. Walang nakakilala sa kanyang bayan. Maliban na lamang nung namili na siya ng kanyang mga lingkod. Pero in the beginning, walang nakakilala sa kanya. Tinatanong pa nila sa kanilang mga sarili, hindi ba ito ay anak ni Jose? Na anluwagi o karpentero? Hindi ba yung mga kapatid niya ay narito? Hindi ba ito yung anak ni Maria? Yun ang kwento ng kanyang buhay. Kaya ang tanong ay, kanino nahayag ang bisig ni Amang Yahweh? Walang kagandahan na makikita sa kanyang meaning. Siya ay ordinaryong taong katulad natin. Hindi siya striking ang dating na parang Mala Adonis na gagawin mong artista. Wala. Hindi binigyan ni Amang Yahweh ng ganong wangis ang ating rabay. Siya ay nilikha bilang isang karaniwan. At kung maalala natin ang kwento, siya isinilang sa sabsaban at hindi sa isang marangyang palasyo. Ganito itinuring ng Ama ang kanyang bugtong na anak, bagamat siya ang gumawa ng langit at lupa. Makikita natin ang kwento. Dahil kung maaalala natin, sabi dito sa aklat ng Hebreo, dito sa aklat ng Hebreo ay nasulat, Hebreo chapter 2 verse 9. Ito ang sabi niya. Hebreo chapter 2 verse 9. Tingnan natin kung paano siya nilikha. Kundi nakikita natin na ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel sa makatwid ay si Yahshua, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Ama ay lasapin niyang kamatayan dahil sa bawat tao. Nung sabi niya, siya nilikha na mas mababa kaysa sa mga anghel. Now, kailan siya nilikha na mas mababa sa mga anghel?
nung siya ay naging tao. Nung siya ay naging tao, iniwanan ng ating rabay ang kanyang karangyaan, kaluwalhatian at kapangyarihan bilang bugtong na anak ng ating Amang Yahweh. Now, alam natin ang kwento na sinasabi sa sulat ni Aklat ni David, sa Aklat ng mga Awit, na ang kanyang upuan ay nasa kanang bahagi ng Ama. At siya kasama ng Ama, even in the beginning. Pero iniwan niya ang karangyaan yaon. Tandaan natin ang kwento. Iniwan niya ang kanyang karangyaan bilang mas mababa pa sa mga anghel. Samantalang ang mga anghel na nilikha ng Ama, out of nothing, ay inuutusan lang niya. And yet, ginawa siya ng ating Ama at Elohim na mas mababa pa sa anghel. Ginawa siyang tao na makakaramdam ng kapighatian at kasakit-sakitan. Kaya sabi dito sa Isayas, siya ay tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Yun ang ating rabay. Siya'y hinamat at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, siya'y hinamat at hindi natin hinalagahan siya. Ouch. Now, balikan natin ang kwento kung paano hinamak ang rabay sa kanyang panahon. Dito sa Mateo 27. Mateo 27. Now, ang babasahin kong kwento sa inyo ay yung panahon na siya na po ay nasa kanyang daan para tukdin ang pahayag sa kanya na ibinigay ng Ama sa kanyang alituntunin niya kung bakit siya ipinadala dito sa lupa. Matthew 27 verse 27. Tignan natin ang kwento. Balikan natin ang kwento ng rabay. Matthew 27 verse 27, sabi niya dito, nang magkagayoy dinala ang ating Rabay Yeshua ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong. At siya'y kanilang hinubadan at dinamtan siya ng isang balabal na kulay pula. At sila'y nangagkama-kama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanyang kanang kamay at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambok at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, "Magalak, hari ng mga Hudyo." At siya'y kanilang niluluraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. Now, according sa nabasa ko, yung inilagay nilang tinik sa kanyang ulo, yung kanyang tinik po noon, almost 2 inches ang tinik noon. At according dito, pinalo nila ang inilagay nila sa kanyang ulo ng tambo. Now, may imagine ninyo kung paano tumusok sa kanyang bumbunan, sa kanyang anit, yung 2 inches, one way or the other, tumulo po ng dugo. And then, siya'y niluraan at siya'y nilibak at hinamak, "Magalak, hari ng mga Hudyo." Now, imagine po ninyo yung kapangyarihan ng kapangyarihan ng Ama na matitiis niyang tingnan ang kanyang bugtong na anak. Now, imagine ninyo si Amang Yahweh na nakatingin sa taas at nakikita niya sa lupa ang kanyang anak habang ginagawa nila ito. Alam niyo yung pagpipigil. Imagine yung pagpipigil ng isang makapangyarihan na hindi siya gumawa ng anuman, kundi hinayaan niya ang ganitong pangyayari. Now, imagine natin kung tayo yung Ama at nakikita natin na ginagawa ito sa ating mga anak at may kapangyarihan tayo. Hindi kaya tayo mag-intervene? At yung anak mismo na may kapangyarihan na gumawa ng mga himala, pero tinikis po niya o winidhold niya, should I say, ang kanyang sarili para lang mangyari ang kautusan na siya ipinadala dito sa lupa.
para sa kasalanan ng sanlibutan. Siya'y nilibat, sabi niya, at pinagtatawanan. Verse 4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating ipinalagay siya na hinampas. Pero ang pangunawa ng mga nakakita sa kanya, siya ay totoong makasalanan. At ang mga tinanggap niyang parusa ay akma lamang sa kanyang ginawa. Yun ang kanilang pangunawa. Kaya sabi niya rito na siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yun ang dahilan. Na because of His stripes, tayo po ay gagaling. Inako po niya ang hirap na para sa atin. Kaya sabi dito sa Mateo 27 verse 35, balikan natin. Ang hirap na ginawa na naranasan niya. Matthew 27:35. Matthew 27:35. At nang siya'y kanilang maipako, kanilang binahagi ang kanyang mga damit, upang matupad ang pahayag ng mga propeta, pinaghatian nila ang aking damit at kanilang pinagsapalaran. Anong sabi nila? Matapos na siya'y ipako, pinagsapalaran pa ang kanyang nag-iisang damit. Now, imagine niyo yung insulto na ginawa sa ating rabay. Ipinako siya sa tulos na para lamang sa mga makasalanan. Ipinako siya sa tulos na para lamang sa mga makasalanan. Para siyang tupa na dinala sa kakatayan, pero hindi natin narinig na siya'y umimikman o nagreklamo sa kanyang bibig. Kaya sabi dito sa verse 7, siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Totoo po yun. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon man ay hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Na imagine niyo yung kwento. Kung paano naghirap, pinahirapan ng rabay sa kasalanan hindi naman sa kanya. At hindi natin siya nabasa na siya nagsalita laban sa mga gumawa ng masama sa kanya. Nabasa natin yung kwento na siya mismo ang nagsabi sa kanyang bibig na sinabi niya sa rabay, Amang Yahweh, aking ama ko, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun ang sinabi ng rabay na alam natin. Yun ang sinabi ng rabay na alam natin. Ano po? Kaya sabi dito sa Pilipos, puntahan natin sa Pilipos kung anong masasabi ni Apostol Saulo sa paghihirap na ginawa ng rabay. Pilipos chapter 2, verse 6 through 8. Pilipos chapter 2, verse 6 to 8. Na siya, bagamat nasa anyong pagkailuhin, meaning may kapangyarihan ng rabay, at may deitiness na isang Elohim. Bakit? Nasa kanyang kapangyarihan ng Ama. Ibinigay ito ng Ama sa kanya dahil siya yung bugtong na anak. Pero bagamat siya ay may anyong pagkailuhin, hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananglan ang pagkapantay niya sa Ama. Pero hindi niya ginamit ang kanyang pagkapantay sa Ama bilang isang Elohim. Dahil alam natin ang kwento na siya ay Elohim sa sa characteristics. Ano po? Mayroon siyang pagka-Elohim dahil siya anak ni Amang Yahweh at mayroon siyang characteristic bilang isang Elohim.
Pero ito hindi niya ginawa. Anong sinabi ko sa inyo kanina? Iniwan niya ang kanyang karangalan doon sa kanang bahagi ng kanyang ama nung siya'y nasa tabi ng ama in the beginning para lang maging tao dito sa lupa. Kailangan niyang gawin. Naiwan ang kanyang kapangyarihan dahil hindi mangyayari na siya magiging tao kung hindi niya iwanan yung kanyang pagiging bugtong na anak ng ama. Kaya iniwanan niya ang kanyang pagka-Elohim. Itong sinasabi ni Saulo sa kanyang sulat sa mga Pilipos, bagamat nasaan yung ama at Elohim, hindi niya ito inaring isang bagay, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Na imagine niyo yung sakripisyo na ginawa niya. Ito'y kahalintulad. Hindi natin na ikukumpara dito sa lupa. Pero imaginin mo na ikaw yung anak ng presidente at iniwanan mo yung pagiging presidente at namuhay ka na parang mahirap sa mahirap pa dito sa nasasakupan ng yung ama na presidente. Yun ang kahalintulad niya. Ano po? Aatibin niya na gano'n ang kanyang magiging buhay. Tinanggap niya na gano'n ang kanyang buhay. Pinili niya na gano'n ang kanyang buhay. Bakit? Para lang matupad ang hula na ibinigay ng kanyang ama na makapangyayari ang salita ng ama para sa ikatutubos ng sanlibutan. Yun po ang kanyang dahilan sa pagmamahal niya sa kanyang ama. No po, pinili niya na maging tao dito sa lupa. Yun ang sakripisyo niya na baka hindi pa natin naunawaan. Ano po? Yun ang sakripisyo niya. Imagine niyo yung panahon na hindi natin alam dahil wala namang panahon sa ating ama, sa ating rabay. Nakasakasama niya ang ama in the beginning before the creation of everything. And then all of a sudden, in the blink of an eye, iniguan niya ang kanyang pagiging anak. At siya bumaba dito sa lupa para maging tao. Pero hindi siya bumaba dito sa lupa para maghari. Bumaba siya dito sa lupa in a blink of an eye para maramdaman ng paghihirap para sa sanlibutan. Ito po yung ikinikwento ni Apostol Saulo sa Filipos. Kundi bagkus, sabi niya, hinubad niya ang kanyang pagiging Elohim at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Now, imagine niyo yung mga himala na ginawa ng ama. Now, maalala niyo ang kwento ng rabay nang sinabi niya kay Pedro, nang si Pedro ay nagtangkang ipagtanggol siya sa mga taong kuhuli sa kanya. Anong sabi ng rabay sa kanya? Isalong mo ang iyong taba. Bakit? Sabi ni rabay. Hindi ba ako makahihingi sa aking ama ng 12 leyon ng anghel para ako'y iligtas? Meaning, pwede niyang gawin. Alam niyo, nang mabasa ko yun, ang pumasok sa puso ko na kwento, that moment, nang siya po ay hinuhuli ng mga Sanhedrin Council, ang mga anghel ay nakapalibot sa rabay dahil nasusulat, ipapadala ko ang aking mga anghel upang hindi ka matumba at sumayad ang iyong paa sa lupa. Yun ang nakasulat sa aklat ng mga awit. Kaya nang sinabi ng rabay na sinabi niya, hindi ba ako makakahingi sa aking ama ng 12 legions of angel? Now, alam po ba niyo kung ilan ang bilang ng isang legion? Ito ay bilang sa Roman Empire na bilang ng kanilang mga sundalo. 1 legion is 6,000 soldiers. So, ang bilang ng 12 legion is 72,000 angels. Yun ang sinabi ng rabay. Hindi ba ako makahihingi sa aking ama at siya magpapadala ng 12 legions? So, iniisip ko sa sarili ko yung 12 legions which is 72,000 of angels na nakapalibot sa palibot ng rabay that moment nang siya po ay hinuhuli ng Sanhedrin Council. At imagine niyo ang kwento nung panahon ni Hezekiah ng isang anghel ay pumatay sa Syrian Empire Army ng ilan sa loob lang ng isang gabi, 185,000.
Kung ang isang anghel ay makakapatay ng 185,000, imagine niyo ang 72,000, so 185,000 times 72,000. Imagine po niyo yun. Po, trilyon ang aabutin ng 72,000. Yun ang nakahandang makipagbaka sa rabay that moment. Pero ito'y hindi po ginawa ng ating Rabbi Yeshua. Hinayaan niya na mangyari ang kwento na siya hulihin. Kaya sinasabi niya rito, kundi, ang sabi niya, palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Bakit? Dahil ito ang kagustuhan ng ating Ama. Ayon sa kwento niya, na sinasabi niya, na kung pwede nga lamang Ama ko, sabi niya, tanggalin mo ang kupa, pero wag ang aking kalooban ng masunod, sabi niya, ang kalooban mo. Bakit? Dahil pinili ng rabay na maghirap para maganap lamang ang kalooban ng Ama. Yun ang pagkakaalam nating kwento. He chose to die. Pinili niya na maghirap. Pinili niya mamatay para sa atin. No po? Kaya nasulat na siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Yun ang kwentong alam natin. Dahil sa atin. Gawin nating personal. Dahil sa atin. No po? Dahil sa atin. Dahil sa atin ang kwento kung bakit siya namatay. Ano po? 53 verse 9. Verse 8. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanilang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay, dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. May gumunita ba? Tayo po ang gumugunita. Sa mga hindi nakakilala at hindi nananampalataya, walang silbi ang kamatayan ng rabay at paghihirap niya. Pero tayo ang gumugunita. Itong dahilan kung bakit may pista ng Passover, bakit may pista ng tinatabag nating pag-inom ng ubas at pagkain ng tinapay. Ito yung dahilan para maalala natin ang kwento kung bakit namatay ang rabay sa tulos dahil sa atin. Tinatanong ng ni Propeta Isaias, may gumunita ba sa kanyang pangyayari sa buhay? Na siya'y nahiwalay sa lupain ng mga buhay? May gumunita ba ng kanyang kamatayan? Tayo yun. Kaya obligasyon natin na gunatain kung bakit namatay ang rabay para sa atin. Para ipaalala natin sa ating sarili na ang buhay natin ay utang natin doon sa namatay sa tulos. Yun ang dahilan kung bakit ginagawa natin ito taon-taon. At ito rin ang dahilan kung bakit ipinapangaral natin ang kamatayan ng rabay dahil siya namatay para sa atin. Siya namatay para sa atin. Ano po? At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama. Totoo yun. Dahil nung siya po ay ipinako sa tulos, ipinako din sa kaliwat, sa kanan niyang bahagi, ang mga magnanakaw. Yun ang kwento. Ano po? Sabi dito sa Mateo 27. Balikan uli natin si Mateo 27 verse 41. 27:41. Gayon din naman ang paglibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng mga matatanda na nagsisipagsabi, nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel, bumaba siya ngayon sa tulos, at tayo'y magsisampalataya sa kanya. Imagine yung pandilibak na ginawa nila sa anak ng Ama. Kung ikaw yung anak ng Elohim, bumaba ka ngayon sa tulos. Ito yung sinasabi natin na hindi natin alam ang ating sinasalita. Sa ganitong mga bagay, hindi natin alam ang kwento. Kaya tayo, pag hindi natin alam ang kwento, daldal na lang tayo ng daldal. Kaya tayo dapat ay magpakapanda sa salita ng Ama para alam natin ang kwento kung bakit ganito ang sulat na nasusulat sa Biblia. Bakit?
Dahil ito'y dapat basahin ng paunawa. Ito'y salita ng mga saserdote at mga eskriba na bagamat sila nagsasabi na nakakaalam sa kautusan, sila po'y walang pangunawa ng panahon ng rabay. Kaya natupad sa kanilang hula ni Propeta Isaias, nakikita nila pero wala silang makita. Naririnig nila pero wala silang maunawaan. Yun ang kwento. We pray na hindi tayo. Na nakikinig tayo ngayon pero wala tayong nauunawaan. Huwag naman sana po. Dahil walang halaga ang aral na ipinapangaral sa atin sa kamatayan ng rabal kung wala tayong pangunawa na namatay ang rabay dahil sa atin. Kaya parang narinig ko kanina ang kwento na pilitin natin na tayo ay mamuhay na parang banal. Na wala ng pagkakasala. Pilitin natin dahil maging si Apostol Yohanan ay nagsabi, mga anak ko, isinusulat ko sa inyo, sabi niya kanyang sulat sa unang 1 chapter 2, verse 1, upang kayo huwag magkasala. Yun ang sabi ni Apostol Juan. Isinusulat ko sa inyo ito, sabi niya, upang kayo ay huwag magkasala. At kung kayo man ay magkasala, sabi ng ating apostol, mayroon tayong tagapamagitan. Yun ang dahilan kung bakit nabuhay dito sa lupa ang rabay, para maunawaan niya na hindi madali ang umiwas sa kasalanan. Dahil naramdaman ng rabay, naranasan ng rabay ang buhay dito sa lupa. Kaya siya ay marunong kung paano niya maunawaan ang kwento ng ating buhay dito sa lupa. Marunong po siya. Dahil nabuhay siyang katulad natin. No po? Kaya sabi ng mga matatanda, nanalig siya sa Ama. Verse 43. Iligtas niya siya ngayon kung siya'y iniibig sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Ama. Now, imagine ninyo na ito'y sinabi nila sa rabay dahil sinabi ng rabay na siya'y anak ng Ama. Pero sabi ng mga eskriba at pariseyo, kung totoong siya'y anak ng Ama at siya'y iniibig ng Ama, bakit siya hindi ililigtas ngayon? Bakit? Dahil hindi nila alam ang kwento. Kung alam lang sana nila ang kwento ng dahilan kung bakit bumaba dito sa lupa ang rabay ay pamatay para sa kanila, sana hindi ganito ang kanilang mga ginawa at inisip. Pero tayo, na alam natin ang kwento, huwag tayong magkibit-balikat mga kapatid ko. Huwag nating sayangin ang pagkamatay ng rabay sa tulos sa ating pang-araw-araw na buhay. At tayo pa rin ay instead na iiwas natin ang ating sarili sa paggawa ng pagsalangsang, tayo pa ang umaakit sa ating mga sarili. Huwag naman sana. At sa ayo pang magsasabi na gagawa ng excuse para huwag magawa ang kalooban ng Ama. Tayong gumagawa ng excuse. Huwag nating sisihin ng iba. Huwag nating sisihin ng ating mga boss. Huwag nating sisihin ng ating mga mahal sa buhay sa paggawa ng pagsalangsang. Sisihin natin ang ating sarili. Dahil namatay ang tulos para sa atin. Hindi ang iyong asawang namatay para sa iyo. Hindi namatay ang anak mo para sa iyo o ikaw ay mamamatay para sa anak mo. Huwag mong tignan ang buhay ng iba. O ihalin tulad mo ang buhay mo sa iba. Iba ka kapatid ko. Kaya nasulat sa aklat ni Pilipos na sinabi ng Apostol Saulo, work for your own salvation. Nang may takot at panginginig. It is between you and Rabbi Yeshua. It is between you and Rabbi Yeshua. Ano po? It is between you and Rabbi Yeshua. Dahil hindi rin tayo makakarating sa Ama na hindi daraan sa ating Rabbi, kaya it is between you and Rabbi Yeshua. Ano po? Kaya talasasin po natin. At minumura din naman siya ng tulisan kasama niyang nangapapako. No, hindi lang yung mga Sanhedrin Council ang nangiinsulto sa kanya, pati yung tulisan na nakapako din sa tabi niya ay nang-iinsulto din sa kanya. Ano po? Tingnan po natin ang kwento. Ano po? Verse 11 o verse 10. Gayon may kinalugdan ni Amang Yahweh na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi
pahahabain niya ang kanyang mga karawan at ang pagkalugod ni Amang Yahweh ay lalago sa kanyang kamay. Ito ang hindi alam ng mga Sanhedrin Council. Nakagustuhan ng Ama. Out of understand. Kumbaga, napakahirap alukin ang pangunawa ng Ama. Napakahirap arukin ang understanding ng Ama. Ano po? Imaginin natin na nalugod ang Ama sa kanya na siya'y mabugbog. Bakit? Dahil ito yung dahilan kung bakit pinadala siya dito sa lupa. Hindi natin alam ang kwento na ganun. Sinong Ama ang titiis sa kanyang anak para lang sa isang tao na kanyang nilikha? Na pwede naman siyang likayin uli kung gugustuhin niya. Kaya nga mababasa natin sa aklat ni John chapter 3 verse 16, at gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang pangako. At yun ang dahilan kung bakit nalugod ang Ama na makita siya na magbubo ng kanyang dugo sa pulos. Ano po? Nalugod ang Ama. Yun ang kwento. Ha? Nalugod ang Ama. Kaya sabi natin, sabi dito sa Mateo, balikan natin ang Mateo 27 verse 46. Makikita natin ang pagkapili ng rabay na mamatay sa tulos. Na even him, hindi niya akalain na ganun kahirap ang kanyang daranasin. 27 verse 46. Sabi niya dito sa 27:46, at nang malapit ng oras na ikasyam ay sumigaw si Yahshua na malakas na tinig na sinasabi, Eli! Eli! Lama sabachthani. Bakit? Sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa iba, bakit mo ako iningatan? Pero anuman ko yung translation dito, pareho lang. Hindi akalain ng rabay na ganito yung kwento ng kanyang buhay. Sa hirap na dinanas niya, sabi niya, dahil dito, Ama ko, sabi niya, kaya mo ako inihanda. Kaya mo ako iningatan. So makikita po natin yung, bagamat nagkakaiba yung translasyon ng mga gumawa ng Biblia, sa King James Version sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa translasyon naman ni George Lamsa, dahil dito, sabi niya, kaya mo ako iningatan. Pero ang parehong meaning niya dito, nasusulat ang dahilan kung bakit mamamatay ang rabay. Para iligtas ang kanyang mga piniling lingkod sa kanilang kamatayan, sa kasalanan, at yung hirap na dinanas niya para ganapin ang kanyang pagliligtas sa kanyang mga lingkod. Makikita natin ang kwento. No po? Na pinili niya na maghirap sa tulos para lang sa pagmamahal niya sa kanyang Ama na nasa langit. At ito'y maaari nating sabihin na sinabi din niya sa kanyang mga lingkod na wala nang masihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na ibigay ang kanyang buhay para sa isang kaibigan. Yun pong sinabi ng rabay. Makikita po natin ang kwento na ganito ang sinabi ng rabay para patutuhanan na pinili po niya mamatay para sa atin. Sabi dito sa aklat ni John chapter 10 verse 17 and 18. Now, tingnan natin ang kwento dito sa John chapter 10 para patunayan natin na pinili ng rabay na mamatay sa tulos dahil sa atin. John chapter 10 verse 17 and 18. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama. Bakit? Sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. I'm giving myself to die. Pinili ko ang mamatay, sabi ng ating rabay. Dahil ito yung kapangyarihang binigay sa akin ng Ama. Mayroon akong, sabi niya, kapangyarihang ibigay ang aking buhay at mayroon din naman akong kapangyarihang kunin uli. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito kundi kusa kong ibinibigay. Walang karapatan ng tao para patayin siya.
At hindi siya mapapatay ng tao kung gugusin po niyang huwag mamatay. Hindi po siya mamamatay. Sabi ko nga sa inyo, sa kapangyarihang nasa kanya, sa isang kisap mata, ay pwede niyang patayin lahat ng mga nakapalibot sa kanya na nagpapahirap. Pero hindi po niya ginawa. Tandaan niyo ang kwento, hindi niya ginawa. Bakit? Dahil ito ibinibigay niya ng kusa. He chose to die. He chose to suffer for me. Gawin yung personal. Pinili niya mamatay para sa akin. Gawin yung personal, mga kapatid ko. Dahil ang kaligtasan natin is personal. Ang ating personal relationship sa ating rabbi ang magliligtas din sa atin at the end of the day. Dapat ito'y maunawaan ng bawat nananampalataya. It is a personal relationship sa ating rabbi. At kung ano man yung ating personal na intimacy relationship sa ating rabbi, ganun din sa ating amang Yahweh. Bakit? Hindi tayo makakarating sa ama ng hindi dadaan sa rabbi. Yun ang kwento na alam natin. Kaya sabi ng rabbi, sino may hindi nag-aalis sa akin ito kundi kusa kong ibinibigay? May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking ama. Kaya pinili niya ang mamatay. Gawin yung personal para sa akin. Para sa akin. No po? Kaya sabi niya dito sa 26:53 ng Mateo. Mateo 26:53, itong sinabi niya. 26:53 saka 54. Inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhig sa aking ama? Na padadalhan niya ako ngayon ng mahigit sa 12 pulutong na mga anghel. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pero hindi niya pinili. Bakit? Verse 54. Kung gayoy, paano bagang mga tutupad ang mga kasulatan na ganyan ang nauukol na mangyari? Kailangan mangyari. Kaya hindi ako hihingi sa aking ama ng 12 anghel. Kaya hindi ako umiimik sa aking kamatayan. Kaya hindi ako kumikilos para pigilan ang mga papatay sa akin. Bakit? Dahil nasusulat na mangyari. It is written beforehand, sabi ng rabbi. And it is must be done. Nasulat, sabi ng rabbi. Bakit? Sinong sumulat? Ang kanyang ama. Na siya rin ang sumulat dahil alam natin na siya yung salita in the beginning. Siya ang sumulat ng kanyang sariling kwento. Kaya hindi niya pwedeng pabulaanan ng kwento na kanyang sinulat. Kaya sinabi ng rabbi, hindi ako tumawag ng mga anghel. Bakit? Dahil kailangan magawa ang kasulatan. Hindi ako umimik at hindi ko pinigilan yung mga papatay sa akin. Bakit? Kasi kailangan mangyari ng anak ng tao ay maghirap at mamatay sa tulos para sa kabayaran ng kasalanan. Yun ang kwento. Yun ang kwento. Ano po? Kaya sabi alam natin ang kwento na sinabi ng rabbi na wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng isang kaibigan na ibigin niya ang kanyang buhay para sa isang kaibigan. Ano po? There's no greater love than this. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig, sabi niya, ng isang kaibigan ay mamatay para sa isang kaibigan. Ano po? Now, puntahan natin si Lucas. Dahil may mababasa dito sa Lucas kung bakit ganito lamang ang hikbi ng ating rabbi sa kanyang bayang Israel. Lucas 13 verse 34. Lucas 13 verse 34. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, bumabato sa mga sinugo sa kanya. Now, ikinikwento ng rabbi, even beforehand, Jerusalem, sabi niya. Binabato mo na ang iyong mga propeta. Pinapatay mo yung mga lingkod, sabi ng ating rabbi. Now, nang siya ay dumating dito ngayon sa lupa, ganun pa rin yung kwento. Pinagsisikapan pa rin siyang patayin. Sabi niya, makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak. Makailan, sabi niya, is it the first time? No. He's been doing it so many times. Paulit-ulit niyang ginawa. Now, hindi ba ganun din sa atin, mga kapatid ko? Paulit-ulit din niya tayong pinapaalalahanan sa ating mga paggawa ng pagsalangsang na baguhin natin ang ating buhay. Paulit-ulit ang mga aral na narinig natin ng kwento.
Ayusin natin ang ating mga buhay. Dahil hindi natin alam ang kwento. Tomorrow might be too late. Andyan si kapatid na Carlito na magsasabi sa inyo na ang kanyang buhay ngayon is just the redemption of his time. Pinapahiling tulutan siya ng Ama ayon sa kanyang kwento. Bakit? Dahil panahon na, ayon sa kanyang kwento, na kailangan niyang i-redeem yung mga nawalang panahon ng kanyang buhay. Ganon din tayo, mga kapatid ko. Dahil one way or the other, tumalikod din tayo sa ating Ama. I-redeem din natin ang ating pagkakataon. Na every time na may pagkakataon na may i-redeem natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti mula sa paggawa ng pagsalangsang, gawin po natin. Hindi lang miminsan, hindi lang dadalawa. Ganito rin ang kwento ng Rabbi. Sabi, makailang, iniibig kong tipunin ng iyong mga anak. Nagaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw kayo. Ayaw ninyo, sabi ng Rabbi. Ayaw ninyo. Now we pray na hindi para sa atin ang kwento na ito, na tayo ay umaayaw sa pagtawag ng Rabbi. Ano po? Sana hindi tayo yun. Ha? Sana hindi tayo yun. Kaya sabi niya, narito sa inyo, iniwang wasak ang inyong bahay. Iniwang wasak ang inyong bahay. Huwag naman sana sa atin, mga kapatid ko. Dahil kung hindi natin diringgin ang pagtawag ngayon ng ating Rabbi, sa tingin nyo may darating pa? Wala na po. That will be the end of the story, mga kapatid ko. Pag hindi natin diringgin ang pagtawag ng Rabbi ngayon, it will be too late for us. It will be too late for us. Kung hindi natin mauunawaan ngayon ang kamatayan ng Rabbi na siya namatay para sa atin, sino ang magpapaunawa sa atin? Wala na po. Kaya kapag naririnig natin ang kwento, balikan po natin. Sariwain natin ang naging kamatayan ng Rabbi. Balikan po natin ang kwento ng Rabbi kung paano siya naghirap para lang sa atin na maihango tayo sa ating mga pagsalangsang. Sariwain natin ang kwento na tayo po ay magbalik loob. Kaya sabi dito sa aklat ng mga taga-Roma chapter 5 verse 8, ito ang sabi ng Apostol Saulo. Chapter 5 verse 8. Datapwat ipinagtatagubilin ng Ama ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, ang Mesyas ay namatay dahil sa atin. Yun po ang totoo. Bagamat tayo po ay makasalanan nung una, alam natin ang kwento na namatay din ang Rabbi para sa atin. At sa mga susunod pang salinlahi, mauunawaan nila ang kwento na bagamat sila ay nabubuhay sa kasalanan, namatay ang Rabbi din para sa kanila. Dahil sayang ang kamatayan ng Rabbi kung hindi nila kikilalanin na ang tanging daan para ang tao ay mapatawad sa kanyang pagsalangsang ay kilalanin na ang kanyang bugtong na anak na ating Rabbi Yeshua ay namatay sa tulos para sa kanyang sarili. Gawin po nating personal, mga kapatid ko. Ano po? Gawin po nating personal. Verse 10. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway sa pakikipagkasundo tayo sa Ama sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. If before, ano po? If before tayo kaaway ng Ama. At itong dahilan kung bakit, kung maunawaan natin ang kwento, sabi niya, kinuha kong ransom ang Ehipto, ang Siba at Ethiopia para sa iyo. Now, makikita natin ang kwento na ang kinuha niya at ibinigay niyang ransom sa atin ay mismo ang kanyang anak. Dahil siguro ngayon ay mas kikilalanin natin. Noong panahon ng mga Israelita, hindi nila kinilala
Kumbaga, nagkulang sila ng pangunawa na pasalamatan ng rabay. Hindi nila alam yung kwento na ang mga ransom na kinukuha ng rabay ay ng ama sa kanila dahil sa pagmamahal niya sa kanila. Ngayon siguro mas maunawa natin ang kwento na ang kinuhang ransom naman ngayon sa atin ngayon ay ang ating Rabbi Yeshua. Now we should be counted dahil ito'y malapit sa ating ama. At sa atin naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon dahil kung, sabi nga sa Hebrew chapter 10 verse 25, kung tatalikuran pa natin yung namatay sa tulos na tangi at nag-iisang paraan para tayo ay makapagbalik loob sa Ama. Sabi niya, wala nang natitirang hain. There's no more, wala nang natitira sa iyo. Wala nang chance sa iyo, kapatid ko. There's no more for you. Yun ang sinasabi ng Hebrew 10:26. No more sacrifice for you. Wala nang pwedeng ihahain para sa kasalanan mo, kapatid. Bakit? Dahil tinalikuran mo yung tangi at nag-iisang karapat dapat na magbigay ng kanyang hain. At iisa lamang ang hain na tinanggap ng ating Ama. Ang dugo at katawan ng ating rabay na namatay sa tulos. That's the only one and there's no more. Kaya sinabi ng Hebrew 10:26, kung ito'y tinalikuran mo pa, there's no more sacrifice for you. Wala nang sakripisyo para sa iyo. Ihain mo man ng napakaraming mga baka, mga tupa, wala na. Gumawa ka man ng napakaraming mga sinasabi mong kagustuhan mong gawin na sabihin mo na mabuti para sa iyo, it's too late for you. Bakit? Tinalikuran mo yung bugtong na anak. Dahil nakalimutan mo yung pangunawa na ibinigay sa iyo na walang makakarating sa Ama na hindi daraan sa ating rabay. Kung tinalikuran mo yung tanging daan, saan ka dadaan pabalik sa kaluwalhatian ng Ama? There's none. There is none. No po. Kaya, sabi niya sa Roma chapter 5 verse 10, kung tayo dati ay kaaway ng Ama, dahil sa kamatayan niya, no po, ngayon, ay magiging kaibigan natin ang Ama dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli. Dahil tayo na namatay din sa kahalintulad ng rabay na tayo ay ilubog sa tubig sa pamamagitan ng bautismo. Itong dahilan kung bakit may bautismo sa pananampalataya para maunawaan natin ang kwento na kailangang mamatay din ang ating katawang makasalanan. At inihahalin tulad niya sa paglubog natin sa tubig na inililibing din natin, pinapatay din natin ang dating tayo na gumawa ng kasalanan. At malibing din katulad ng rabay. At nang iahon tayo mula sa tubig ay kahalin tulad din ito ng ahunin ng rabay ang kanyang sarili sa kamatayan para magkaroon ng pag-asa ang sanlibutan na mabubuhay siya muli-uli sa araw ng paghuhukom. Yun ang kwento na alam natin. At ito ang kwento na panghahawakan natin para magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na ito. Ano po? Titus chapter 2 verse 14. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Yun pong dahilan kung bakit namatay siya sa tulos. At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Now, sabi ni Titus, mabuhay tayo ngayon ng mabubuting gawa. Ito yung sinasabi kanina ni Sister Marites, kung hindi ko magkakamali. Napilitin natin ang maging banal at magpakabanal sa buhay na ito. Pag sinabing magpakabanal, iwasan natin ang magkasala. Gawin natin ang kalooban ng Ama sa mabubuting gawa. Sabihin natin sa ating mga kamay, gumawa ng mabuti. Sabihin natin sa ating kaisipan, mag-isip kang mabuti. Sabihin natin sa ating mga mata, tignan mo yung mabuti. Sabihin natin sa ating mga tenga, dinggin natin yung mabuti. Sabihin natin sa ating mga paa, puntahan natin ang mabuti. Sabihin natin sa ating mga dila, magsalita ng mabuti. Mga kapatid ko, itong sinasabi ni Saulo, kung ang mga miyembro ng ating mga kamay ay gumagawa pa rin ng laman, abay kapatid ko, hindi pa ito nailibing nung tayo bautismuhan. Nabubuhay pa rin sa atin
ang mga gawang makasalanan. Walang silbi ang kamatayan ng rabay kung yun ang ibubuhay. Ibubuhay natin. No po. Kaya nga, sabi niya sa aklat ng mga Hebrew, chapter 2, verse 14, dahil sa ang mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kamatayan niya ay kanyang nalipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatwid ay ang dyablo. This is the reason why kailangan natin ibuhay ang buhay ng rabay. Yung kanyang kamatayan ay maalala natin. Ibuhay natin yung kanyang naging kamatayan. Nang tayo ay ahunin sa tubig mula sa ating pagkabautismo, ibig sabihin ibinubuhay na natin yung buhay ng rabay na hindi gumawa ng pagsalangsang. Itong ating dapat baguhin sa ating mga sarili. Yung kwento ko sa inyo noong nakaraang Sabat, kung paano tayo babaguhin. No po? Na kailangan mamatay ang ating dating pagkatao. Para tayo ay mabuhay. Ano sabi ng ating rabbi noong nakaraang kwento? I need to die. No po? In order for me to live. No po? Kailangan nating patayin yung dating sarili natin. At ito ngayon dapat ay ating ginagawa. At aalalahanin uli natin ang mga bagay na ito kailan bukas po bago lumubog ang araw. Dahil nasusulat sa aklat ni Apostol Saulo sa mga taga-Korinto, bago natin gawin ang paghuhugas ng mga paa, ang pagkain ng tinapay at ang pag-inom ng ubas, kilalanin natin ang ating sarili. Balikan natin ang rabay. Kung paano siya nabuhay. Kung paano siya namatay. At kung bakit pinili niya ang kamatayan para sa atin. Verse 15, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nanga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. That was before tayo. That was before tayo. Ano po? That was before tayo. Pero now, malaya na tayong mamuhay sa paggawa ng kabutihan. Dahil hindi na tayo sakop ng dyablo. Wala na sa atin ang tinasabing sting. Ano ba yung sting? Kamandag ng kamatayan. Wala na sa atin ang kamandag ng kamatayan. Dahil sabi dito sa aklat ng John chapter 3 verse 17. John 3:17. John 3:17. Sabi niya, sapagkat hindi sinugo ng Ama ang anak sa sanlibutan upang hatulan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Anong sabi niya? Upang ang sanlibutan ay maligtas. Kanino? Sa pamamagitan niya, meaning sa rabay na namatay sa tulos dahil sa atin. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ouch. Kapag hindi daw tayo sumampalataya, ikaw daw ay hinatulan na. Meaning, there's no more for you. Babalikan ko ulit sinabi sa Hebrew chapter 10 verse 26, there's none. Wala nang sakripisyo, wala nang natitira sa tao na makapagbalik loob kung tatalikuran nila ang bugtong na anak ng Ama. That's why sabi niya, ngayon pa lang sinasabi na sa iyo ng rabay, hinatulan ka na dahil hindi ka nanampalataya. Hinatulan na. Nung panahon ng ating rabay, sa panahon ng mga Sanhedrin Council, sa mga hindi nanampalataya, ang sinabi ng rabay sa kanila, dahil sinabi niyong kayo ay nakakakita ang kasalanan ay mamamalagi sa inyo. That was the condemnation for them. Hinatulan na sila, bakit hindi sila nanampalataya sa bugtong na anak ng Ama. Maalala natin ang kwento, sinabi din ng rabay, kung ikaw ay nananampalataya ka sa akin, sabi niya, hindi ka mamamatay kahit kailan. Ang ibig niya sabihin, ang buhay na walang hanggan na ibibigay niya sa tao kung siya'y mananampalataya.
Kaya mga kapatid ko, pinili niya na mamatay upang tayo ay mabuhay at the end of the day. Ito po ang kwento ng Rabay, mga kapatid. And I pray na may natutunan po tayo na ang kamatayan po ng Rabay ay buhay sa atin at hindi natin ito makakalimutan. Ibuhay natin ang naging kamatayan ng Rabay. Gwardiyahan natin, bantayan natin ang ating sarili ng gumawa ng mga mabubuting bagay. Gawin natin ang kanyang kalooban. At ang kautusan sa atin, mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Mahalin natin si Amang Yahweh ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa dahil dito nasusulat at napako ang lahat ng kautusan at ang mga propeta. At kung magagawa po natin, mga kapatid ko, tayo po ay aasa at sigurado na kasama tayo na magmamana sa buhay na walang hanggan balang araw dahil sa pananampalataya natin sa bugtong na anak ng Ama na namatay sa tulos dahil sa atin. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabay. And I pray na bukas po ng hapon, tayo pong lahat, kumamayan ninyo dyan sa bayang Pilipinas, tayo pong lahat ay karapat-dapat na magpartik ng kanyang Passover. Kumain ng tinapay at uminom ng ubas na sumisimbolo sa katawan at dugo ng Rabay na nabubuo sa tulos dahil sa ating mga kasalanan. Upang tayo, walang araw, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa ating mga pananampalataya sa tangi at bugtong na anak ng Rabay, bugtong na anak ng Ama na namatay sa tulos dahil sa atin. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po at magandang gabi. Shabbat Shalom po.